Hinayaan ni Pamela na makapagpahinga si Xander pagkatapos nitong maligo ng maligamgam na tubig. Lumabas siya ng kubo nang magdadapit hapon na at tumungo sa dalampasigan. Naglakad-lakad siya roon habang nag-iisip. Imbis na si Liam ang iniisip niya ay si Xander ang nasa isip niya. Kanina nang magdesisyon siyang tanggapin ang friendship nito, nakadama siya ng hindi maipaliwanag na warm sa dibdib. She had never been excited over a new friendship like that before. Gusto pa niyang makilala ng mabuti si Xander. Umupo siya sa buhanginan at pinagbasdan ng palubog na araw. Napatingin siya sa kanyang kanan nang maramdamang may tumabi sa kanya sa pagupo. Nalingunan niya si Xander na nakangiti sa kanya. Nakasuot ito ng pangginaw na ibinigay kanina ni Stella. "Hey, bakit lumabas ka na? Kaya mo na ba?" Nag-aalalang tanong niya. "My body still aches but I'll be alright." "Mahamog na, baka lagnating ka uli. Pumasok ka na, halika na, alalayan kita." "Wag mo na nga akong bine-baby. Baka hanap-hanapin ko yan kapag umalis na tayo rito." "Bakit? Bine-baby ka naman ni Laika. Over nga siya mang baby sa'yo eh. Siguro namimiss mo na siya, no?" Hindi ito sumagot. Tumingin lang ito sa karagatan. Siguro nga ay namimiss nito ang nobya. Laika was so lucky to have Xander as a boyfriend. Ito ang klase ng lalaki na hindi pababayaan ang babaeng mahal nito kahit ano pa ang mangyari. Ito ang klase ng nobyo na handang pumrotekta at mag-alaga sa nobya nito. Hindi niya naiwasang lihim na mainggit kay Laika. I'm sorry." "Bakit ka nagsasorry?" "Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nagkasakit. Pinahirapan kasi kita sa pagbitbit sa akin habang lumalangoy ka eh." "Hindi mo kasalanan yun, Pamela. I'm happy that we're safe and alive. Huwag mo nang alalahanin ang pagkakasakit ko. I'm sure gagaling din agad ako dahil magaling kang nurse. Thank you for taking care of me. And thank you for taking care of me too while we were in danger." They smiled at each other. Matagal na nakatitig lang sila sa isa't isa. Siya ang unang nagbawi ng tingin dahil bahagya na siyang nakakaramdam ng pagkailang. She watched the sunset. She found the setting romantic. Teka, bakit siya nakakadama ng romance sa mga sandaling yun? "Bakit hindi ka nagkaroon ng boyfriend before Liam?" "Ha? Well, you're beautiful. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon ka lang nagka-boyfriend." "Well, I'm a very idealistic person. Gusto ko ng lalaking all-in-one na. Gwapo, mabait, matalino, romantic, at etc. Masyado ako mapili kaya natagalan ako bago ako magkaroon ng boyfriend." "And Liam is your ideal man?" Yeah. What if suddenly may love ka sa isang lalaking hindi mo tipo? Would you go with him?" "Ha? Would you leave your ideal man for that person?" Hindi kaagad siya nakaimik. Tiningnan niya ito. Bakit kung makatingin ito, tila mahalaga para dito ang isasagot niya? I don't know." Bumuntong hininga ito at ibinalik ang tingin sa dagat. "Maybe? Ikaw, given the same situation, would you leave your ideal woman?" "I don't believe in idealism, Pamela. That's not real. Wala akong ideal woman. What matters to me is what my heart feels. And not what my mind dictates. Mas masaya ang isang tao kung ang kasama niya, yung taong mahal niya, di ba?" Tumang siya. "So, do you love Liam?" Suddenly, tila hindi niya alam ang isasagot. Mahal ba talaga niya si Liam? O minahal lang niya ito dahil ito ang kanyang ideal man? Inalalaya ni Pamela si Xander sa pagbaba sa kawayang hagdan. Nakaakbay ito sa kanya. Nakita sila ni Estela at Manang Ising. "Abay, magaling ka na ba, Xander?" Tanong ni Manang Ising. "Palagay ko ho, magaling na ako." "Nako, mukhang hindi pa gaano. Nilalagnat ka pa rin, di ba?" Sabi ni Estela. "Hindi pa ako nilalagnat ngayong araw na to. At saka mabilis talaga ako gumaling. I'm not a big man for nothing." Sus, nagyabang pa. Nakangiting biro niya. Ngumiti lang si Xander. "Gusto niyo na bang umuwi?" Walang sumagot sa kanilang dalawa ni Xander. Nagkatinginan lang sila. "Hindi rin naman kayo makakaalis dahil malakas ang alon ngayon. Hindi nga naglayag sina Carding." Sabi nito na ang tinutukoy ay ang isa sa mga mangingisda sa isla. "Ay oo nga. Dumito na muna kayo ngayon at bukas na lang kayo umalis. May sayawan mamayang gabi sa plaza. Sumama kayo ha. Total lang sabi mo, Xander, magaling ka na.
Kayang-kaya mo na sigurong gumiling. Parang gusto ko huling maratay. Nagtawanan sila. Kaarawan ng aming pinuno dito sa isla. Si Punong Efren? Tanong niya. Nakilala na nila ito ni Xander nang dumalaw ito sa kanila upang makilala sila. Ang tawag nito sa kanila ay mga dayo. Oo, may sayawan at kainan tuwing kaarawan niya. Kumbidado ang lahat dito sa isla. Pumunta kayong dalawa ha. Sinabihan ako ni Punong Efren na isama kayo. Dumalo nga sila sa salo-salo dahil hindi na muling nilagnat si Xander ng araw na yon. Ay, ikaw talaga Iseng. Bakit pinapunta mo si Xander dito? Alam mong nagpapagaling pa. Sermon ni Manong Lito sa asawa nang makita sila ni Xander sa kasayahan. Ang sabi kasi ni Xander magaling na raw siya. Paano kung mabinat siya? Sayang kasi, minsan lang nila mararanasang makasaya rito sa atin. Manong Lito, huwag niyo na hong pagalitan si Manang Ising. Gusto rin naman naming makisaya sa inyo. Sabi ni Xander. Oo nga po, at saka gusto rin ho naming makikain. Tumawa siya. Maya-maya ay nagsikain na sila. Habang kumakain, pinagsisilbihan niya si Xander. He seemed to be enjoying her attention. Nang masamid siya, mabilis nitong dinampot ang baso ng tubig at pinainom siya habang marahang hinahagod ang likod niya. Okay ka na? Ang takaw mo kasi. Hinampas niya ang balikat nito. Nagkatitigan sila habang nakangiti sa isa't isa. Siya ang unang nagbawi ng tingin at ipinagpatuloy ng pagkain. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan sila, kaya mas nakilala niya ito. Tulad pa rin ito ng Xander na nakilala niya nung college siya. Mapangasar, pilyo at makulit, ngunit may nadagdag na sa dating impression niya rito. Mabait, maawain, matulungin at maalalahanin din ito. Masaya rin kasama ito at talagang nag-e-enjoy siya na kausap ito. Masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na mas makilala pa ito. Sobrang in love kayo sa isa't isa, no? Kapwa sila napatingin sa nagsalita. Nakita nila si Stella. May nanunod yung ngiti sa mga labi. Nagkatinginan sila ni Xander. Inakbayan siya nito. Napatingin siya sa kamay nito sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya tuwing lumalapat ang balat nito sa kanyang balat. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang damdaming yun na bigla na lang niyang naramdaman. Halatang halata ba? Tanong ni Xander kay Stella. Kitang-kita sa mukha niyo. Kinikilig na sabi nito. Napatingin sila ni Xander sa isa't isa. Ano kaya magiging itsura ng anak niyo? Sabad ng kumari ni Stella na si Delia. Malamang napakagandang ng batang yun. Pero bago yun, magpakasal muna kayo ha? Pilyang sabi nito. Biglang nag-flash sa isip niya ang posibleng itsura na magiging anak nila ni Xander nang pagsamahin niya sa isip ang facial features nila. Kinastigo rin niya ang sarili sa pag-isip na ganon. Ano bang nangyayari sa kanya at in-entertain niya ang kalokohan ni Estela at Delia? Sa kainitan ng sayawan, hinila sila ni Xander ni Delia upang magsayaw. Halata ang pagkaasiwa ni Xander dahil kailangan talagang umindak sa klase ng tugtog na pumapailan lang sa plaza. She liked dancing, kaya hindi naging mahirap sa kanyang sumayaw. I really don't dance. Tara na, bumalik na tayo sa upuan natin. Ay, kukulitin lang tayo ni Estela kapag umupo agad tayo. You can do it, follow me. Umikot siya rito habang umiindak. Maya-maya sumayaw nga ito. Halatang ine-exaggerated nito ang dance moves nito. Natawa tuloy siya rito. Nang matapos ang masayang tugtog, napalitan niyo ng slow love song. Napangiti siya. Baka hindi ka rin marunong ng sweet dance? Ipinatong niya ang mga kamay sa mga balikat nito. Ngumiti ito. That I can do. Hinawakan nito ang kanyang bewang. They danced slowly while looking at each other's eyes. Bakit ba kung makatingin ito sa kanya, para siyang isang diyosa gaya ng sinabi ni Manong Isko? He looked at her as if he needed her and he loved her. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Ang alam lang niya, isa ang sandaling yun sa hindi niya makakalimutang pangyayari sa buhay niya. Dumulas ang palad nito patungo sa kanyang likod hanggang sa makulong siya sa mga bisig nito. Muli niyang naramdaman ang masarap na sensasyon nang magkadaiti ang kanilang mga katawan. Ayaw na muna niya mag-isip.
Gusto niyang i-enjoy ang sandaling yun dahil kapag umalis na sila sa islang yun, baka hindi na mangyari pa uli yun. May bahagi sa puso niya ang nalungkot sa isiping yun. Hinila ni Xander si Pamela na umupo sa upuang kahoy sa lilim ng isang puno pagkatapos nilang sumayaw. Medyo mahina na ang tugtog sa parteng yun. Ang saya nila rito, no? Kahit wala silang cellphone at internet at ng ibang mga material na bagay na karaniwang nakakapagpasaya sa mga tao sa lungsod, masaya pa rin sila. Sabi niya habang umunguya ng chicken sandwich na binaon niya mula sa handaan. Yeah, despite the situation that had brought us here, I'm happy that I've met these people, sabi ni Xander. Naalala niyang sinabi ni Stella, parati raw may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Blessing in disguise nga siguro ang pagkakadisgrasya nila sa dagat. Kung hindi marahil nangyari yun, hindi sila mapapadpad kina Stella at magkakaroon ni Xander ng magkapatawaran sa naging alitan nila noon. Hindi niya makikilalang mabuti si Xander. Sa nangyari sa ating to, isa lang ang napatunayan ko. Na pwede tayo magkasundo? Nalapitin ka talaga ng disgrasya. Kung hindi siguro kita kasama sa pagpunta ko rito sa Surigao, hindi lumubog ang bangkang sinasakyan ko. Ay, hindi ko rin maintindihan kung bakit parang parati tayong pinagbubuklod ng disgrasya. May balat ka yata sa puwit eh. Wala no, baka ikaw. Wala ah. Kahit tingnan mo pa. Sige na, naniniwala na ako. Pero sana ito na ang huling beses na madidisgrasya tayo. Kasi baka makalbo na kita kapag naulit pa to. Natawa uli ito kapag kuwan ay sumeryoso ito. I'll treasure this experience, Pamela. Like a sweet adventure. Napamahal na sa akin ang islang to. Dito natin na-resolve ang issues natin from the past. Ang akala ko hindi na tayo magkakayos. I'm so happy we're okay now. Masaya rin ako, Xander. Hindi ko na kine-question kung bakit kailangan natin pagdaanin yung disgrasya sa dagat. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi ko ma-realize at matatanggap ang mga pangyayari. Hindi kita makikilala ng mabuti. May dahilan kung bakit nagtagpo uli ang mga landas natin. We had to settle our issues and we did it. Tumango ito at nagpatuloy siya sa pagmuya ng sandwich. Gusto mo? Kanina mo pa kinakain yan, ngayon ka lang nagalok? Iyon na lang. Mukhang kulang pa sa'yo eh, ang takaw mo talaga. Ang sarap kasi ng chicken sandwich nila. Mukhang ang sarap na sarap ka. Hindi mo na napansin ang kalat mong kumain. Tumaas ang kamay nito at pinahid ng hinlalaki nito ang gilid ng mga labi niya. Hindi nito inalis agad ang hinlalaki nito sa gilid ng mga labi niya. He looked at her lips like he wanted to kiss her. There was passion in his eyes when he gazed in her eyes. Tila nanghihingi ito ng permisong hagkan siya. Imbis na maalarma ay nakadama pa siya ng excitement nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Nang sa wakas lumapat na ang mga labi nito sa mga labi niya, tila dumaloy ang kaiga-igayang kuryente sa bawat ugat niya. She closed her eyes and parted her lips as his lips started moving against hers. The kiss started gentle, but later it turned needy. Sinapon nito ang likod ng kaniyang ulo at patuloy siyang hinagka ng buong pananabik. Hindi man siya tumutugon, naging mapagparaya siya. He was an excellent kisser, and she was enjoying his kisses. Tutugon na sana siya sa halik nito nang biglang sumulpot sa isip niya ang mukha ni Liam. May nobyo siya, hindi siya dapat nagpapahalik sa ibang lalaki. Bigla siyang napabitiw kay Xander. He looked at her as if he was urging her to continue what they were doing. Tumayo siya bago pa siya mapahinuhod dito. Kailangan ko magbanyo. Pag-aalibay niya. Mabilis na iniwan niya ito. Bumiling si Pamela mula sa pagkakahiga sa papag. Gabing-gabi na ngunit hindi pa pumapasok si Xander sa kubong tinutuluyan nila. Masyado nang mahamog at nag-aalala siyang baka mabinat ito. Hindi siya makatulog dahil sa nangyari kanina. Hindi siya dapat hinalikan nito. Lalong hindi dapat siya pumayag na halikan ito. May nobyo siya at may nobyo ito. Pero sa kabila ng isiping yun, hindi niya kayang ikaila na nagustuhan niya ang halik nito. Bumuntong hininga siya. Alam niyang mali pero hindi niya maiwasang isiping may nararamdaman na siya para dito. Simula pa lang nung unang beses na yakapin siya nito, habang nakahiga sila sa papag, ay may kakaiba na siyang naramdaman.
Inignora niya ang nadarama tuwing nagkakalapit sila dahil hindi niya inakalang maaari siyang makadama ng ganong klaseng damdamin para dito dahil may nobyo siya. Noon lang din niya na-realize na hindi niya gaanong naaalala si Liam nitong mga nakaraang araw. Masyado siyang naging masaya sa mga self-realizations niya, sa reconciliation nila ni Xander, at sa pagbuo ng friendship na hindi niya akalaing maaaring mauwi sa intimacy. Nakalimutan niya si Liam habang kasama niya si Xander. Anong klaseng girlfriend siya? Maya-maya bumangon siya upang tingnan kung ano na ang ginagawa ni Xander. She was halfway towards the door when it opened. Bumungad sa kanya si Xander. Seryoso ang itsura nito. Lumakad ito palapit sa kanya. Xander, mabuti naman at pumasok ka na. Masyado lang mahamog sa labas. Baka mabinat ka kung... Ang nangyari kanina. Hindi dapat nangyari yun. Kalimutan na lang natin yun. Umiling ito. Kahit pilitin ko ang sarili ko nakalimutan yun, hindi ko magagawa. Tulad ng hindi ko nakalimutan yung nangyari sa atin yun. It was wonderful and I treasured it for the past years. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula rito. I want it to happen again. Pamela, I want to make you remember how I kiss you, how I touch you, and how I made you mine. Napalunok siya. If truth be told, she wanted it too. Gusto niyang malaman kung paano siya inangkin nito noon. Marahil nabasa nito sa mga mata niya ang tugon sa sinabi nito. Kaya bago pa siya makapagsalita, hinapit na siya nito at buong pananabik na sinakop ang mga labi niya. Tila may sariling isip ang mga kamay niya na hinapit ang ulo nito. Sa ginawa niyang pagtugon, lalong naging mapag-angkin ang mga labi nito. Hanggang sa maramdaman niya ang likod niya na lumapat sa dingding ng kubo. May malabong alaalang sumingit sa isip niya. Mga alaalang pilit niyang ibinabaon sa kasulok-sulukang bahagi ng kanyang isip. A man was kissing her. His kisses were making her warm. He was touching her, feeling her, and she wanted him. Si Xander ang lalaking yun. At ng mga sandaling yun tila nagbalik sa kanya ang lahat ng naramdaman niya sa piling nito noon. But she had a boyfriend. Hindi niya gustong magtaksil kay Liam. Hindi niya kayang saktan ito dahil naging mabuti ito sa kanya. Kaya kahit ayaw niyang bumitiw kay Xander, pilit siyang kumawala rito. Xander, this isn't right. May boyfriend ako at may girlfriend ka. Nakalimutan mo na ba si Laika? Hindi natin pwedeng gawin to. Mahal mo ba talaga si Liam? Suddenly, she found the question hard to answer. Oo. Mahal ko siya, kaya please, let me go. Nang makita niya ang bumalatay na lungkot sa mga mata nito, parang gusto niyang bawiin ang sinabi. Ngunit hindi niya maaaring gawin yon. Dahan-dahan siyang binitiwan nito, tumalikod na siya bago pa nito mahalata ang totoong nararamdaman niya. Bumalik siya sa kama at tahimik na humiga patalikod dito. Naramdaman niya paghakbang nito at ang pagsara ng pinto. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Bakit nasasaktan siya gayong tama naman ang ginawa niya? Are you okay, honey? Napatingin si Pamela kay Liam. Ha? Kanina ka pa parang tulala dyan. Aminado siyang mula nang umalis sila ni Xander. Sa isla ay parati na lang siyang wala sa kanyang sarili. May inisip lang ako. Itinuon niya sa nagaganap na anniversary party ang mga mata. Tila bagong kasal ang mga magulang ni Liam na sina Mr. and Mrs. Velasco. Nakaputing gown si Mrs. Velasco at nakaputing suit naman si Mr. Velasco. Umiinom na ng wine ang mga ito habang magkakross ang mga braso. Masayang-masaya ang mukha ng mga ito. They look so in love with each other. Hindi ka pa rin ba nakaka-recover sa nangyaring aksidente sa inyo ni Xander sa dagat? Dumako ang tingin niya sa kinauupuan ni Xander at Laika. Nakaangkla ang braso ni Laika sa braso ni Xander. May lumukob na lungkot sa kanyang dibdib. Tulad ng nararamdaman niya ng nagdaang araw nang sunduin sila ni Liam at Laika. Nang tumawag daw si Manong Isko kay Liam at sinabi kung nasan sila, hindi na raw nakapaghintay ang mga ito. Kaya umaga pa lang naglayag na ang mga ito patungo roon. Laika became so emotional when she saw Xander. Yumakap ito at humalik sa nobyo. Nakita niyang nagulat si Manong Isko, Manang Ising at Estela. Ang pagkakaalam nga kasi ng mga ito, magkasintahan sila ni Xander.
Hindi na niya nagawa pang ipaliwanag sa mga itong katotohanan dahil ayaw rin niyang marinig ni Liam at Laika ang tungkol doon. Lihim siyang nagpasalamat na walang sinabi si Estela tungkol doon. Siguro nga hindi pa rin ako fully recovered sa nangyari. Don't worry honey, you'll be alright once we're back in Manila. Nginitian niya ito. Nakadama tuloy siya ng guilt dahil naging extra sweet sa kanya si Liam mula nang dumating sila sa Pilar. Nang tingnan uli niya ang kinapwepestuhan ni Xander at Laika, nakita niyang sa gawi rin nila nakatingin ng una. Nagsalubong ang mga paningin nila. He looked sad. Was he jealous? Mabilis na iniiwas niya ang tingin dito dahil baka mahalata siya ni Liam. Nang balingan niya si Liam ay nakita niyang sa ibang direksyon ito nakatingin. Nang sundan niya ng tingin ang tinitingnan nito, nakita niya ang isang magandang babaeng malungkot ang mga mata habang nakatingin kay Liam. Nang tingnan uli niya si Liam ay sa kanya na uli nakatingin ito. Nang tingnan uli niya ang babae, nakatalikod na ito at naglalakad palayo. Parang nakita niya ang babaeng yun. Bumaling siya kay Liam nang maalala kung sino yun. Hindi ba siya si Rima? Ang recent ex mo? Tumango ito. Yeah. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Taga rito talaga siya. Inanak siya ni Mommy. Oh, I see. Maya-maya ay nagkaroon ng katuwaan. Inihagis ni Mrs. Velasco sa mga single ladies ang bouquet of flowers na hawak nito. Si Laika nakakuha ng bridal bouquet. Tuwang-tuwa ito. Tumakbo agad ito kay Xander at yumakap dito. Kiss! Kiss! Sulsol ng mga tao. Mukhang hindi na kailangan pang pilitin si Laika. She tiptoed and kissed Xander. Pakiramdam niya tila piniga ang puso niya sa tagpo. Tumabi sa kanya si Liam. Naiinggit ka ba dahil hindi ikaw nakasalo? Ha? Oo. Pagsang-ayon na lang niya. Hindi mo naman kailangan makasalo ng bulaklak para makayakap at makahalik ka sa akin eh. Nakangising sabi nito. Mabilis siya kumawala sa halik nito. Ano ka ba Liam? Nakakahiya. Naiinggit ka kasi sa kanila eh. Nang tingnan niya sina Xander at Laika, nalaman niyang sa kanila nakatingin si Xander. Again, she saw him with the same expression he was wearing a while ago. Maybe he was really jealous. Pero hindi dapat siya magpadala sa nakikita niya. Hindi niya dapat bigyan niyo ng malalim na kahulugan. Baka physically attraction lang ang nararamdaman nila para sa isa't isa. She had to stay with the one who loved her. Hindi niya kayang saktan si Liam. Kung ano man ang nadarama niya para kay Xander, dapat niyang kalimutan yun. Yumakap siya kay Liam. Nagkamali si Pamela. Hindi lang physical attraction ang nadarama niya para kay Xander. 2 linggo niyang pinag-aralan ng damdamin. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot ng matanto niya na hindi lang isang simpleng damdamin ang meron siya para kay Xander. She was in love with him. Tuwing kasama niya si Liam, hindi na siya masaya at lihim niyang hinihiling na sana si Xander ang kasama niya. Tuwing hawak naman ni Liam ang kamay niya, si Xander ang iniisip niya na sana may hawak ng kamay niya. Palagi niyang naiisip ang mga masasayang sandali nila. Nalulungkot siya dahil mula nang lumuwas sila pauwi ng Maynila, hindi na sila nagkita pa. What if, suddenly, may love ka sa isang lalaking hindi mo tipo? Would you go with him? Would you leave your ideal man for that person? Naalala niyang tanong ni Xander sa kanya noong nasa isla sila. Hindi ito ang ideal man niya, ngunit ito ang lalaking totoong mahal niya. She would love to go with him. But the situation was too complicated. May nobya ito at may nobya siya. Hindi kakayanin ng kanyang konsensya na manakit ng ibang tao para lang lumigaya siya. In fact, patungo siya sa bachelor's pad ni Liam para sorpresahin ito. She baked a cake for their 2nd monthsary. Gusto niyang bumawi sa kasalanan niya rito. May duplicate key siya sa pad nito. Yun ang ginamit niya upang makapasok sa pad nito. Wala ito sa sala kaya tinungo niya ang nakabukas sa silid nito. Ganun na lang ang gulat niya nang makita itong may katabing babae sa kama. Tanging kumot lang ang nakatakip sa katawan ng mga ito. Natatakpan na mahabang buhok nito ang mukha ng babae kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Hindi siya makapaniwalang nagawa yun sa kanya ni Liam. Pinagtaksilan siya nito. Nang makabawi mula sa pagkabigla, kinuha niya ang unan sa sahig
at pinaghahampas ito hanggang sa magising ito. Bumalikwas ito nang makita siya. Chloe! Nanlalaki ang mga mata nito. Paano mo nagawa sa akin to, Liam? Chloe! Bumangon ang babae. Ito ang babaeng nakita niya sa party 2 weeks ago. Ito si Rima, ang ex-girlfriend ni Liam. Wala siyang nakitang takot mula sa mukha ng babae. Parang hindi ito nahuling walang suot kasama ang nobyo ng iba. How dare you sleep with my boyfriend? And has the nerve to face me like that? Kompronta niya rito. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo, Liam? Baling ni Rima kay Liam. Anong totoo? Hindi makapagsalita si Liam. Anong totoo? Naginamit ka lang niya para pasakitan at pagselosin ako. Hindi kanya totoong mahal. Ako ang mahal niya, noon at ngayon. Nagulat siya sa narinig. Nang tingnan niya si Liam, nakalarawan ang matinding guilt sa mukha nito. Hindi na niya kailangan pang tanungin ito kung totoo ang sinabi ni Rima. Otherwise, nangatwiran sana ito at ipinagtanggol ang sarili kung hindi totoo ang narinig niya. Kaya pala ito excited na dalhin siya sa Surigao. Kaya pala naging sobrang sweet nito noong nasa party sila. Ginamit lang pala siya nito para mapabalik dito ang dating nobya nito. Puno ng panunumbat ang tinging ibinigay niya rito bago siya lumabas ng silid nito. Tinawag siya nito pero hindi niya ito pinansin. Palabas na siya ng pad nang pigilan siya nito sa braso. I'm sorry, Chloe. Believe me, I like you, but I love her. I'm sorry kung nagawa ko to sa'yo. Desperado lang kasi talaga ako. You got what you wanted. Congrats. She gave him his door key. Ipinagpatuloy niya paghakbang palabas ng pad nito. Paglabas niya, napaiyak siya. Hindi dahil nangihinayang siya. Her ideal man turned out to be the least person who was ideal to love. Ngayon alam na niya kung bakit na-inlove siya sa iba habang malayo kay Liam. Inihanda lang pala siya ng tadhana para sa tagpong yun. Siguro kung mahal pa rin niya ito ng mga sandaling yun, baka nadurog na ng husto ang puso niya sa natuklasan. Huminto si Pamela sa paglakad patungo sa entrada ng gusaling pinagtatrabahuhan ni Xander bilang isang design director. Nasabi nito sa kanya pangalan ng kumpanyang yon at ang kinaroroonan nun noong nasa isla sila. Nagtungo siya roon upang makita ito. Pero noong naroon na siya sa entrada, napatigil siya nang may maisip. Ano ba ang ginagawa niya sa lugar na yon? Pumunta ba siya roon upang sabihin na wala na sila ni Liam at pwede na sila? She must be nuts. May nobya na si Xander. Tumalikod na siya at bumalik sa sasakyan niya na nasa parking space. Bago pa niya maisara ang pinto ng kanyang kotse, nakita niya si Laika na nakatayo sa harap ng kotse niya. Pamela, what are you doing here? Tanong nito. May pagdududa sa paraan ng pagkakatingin nito sa kanya. Lumabas siya ng kotse. Well, I was about to go to their warehouse. Gusto ko kasing bumili ng motorbike pero nagbago ang isip ko. Sa ibang araw na lang ako tutuloy. Gusto niyang sipain ng sarili dahil napakalim ng excuse niya. Motorbike? Ikaw? Eksaheradong sabi nito. Why not? Anyway, I heard about your breakup with my brother. I'm so sorry about that. Sabi nito pero tila hindi naman ito sincere sa sinabi. Well, pero kahit break na kayo ni Kuya, gusto pa rin kitang i-invite sa wedding ko sa October. That's 2 months from now. Maarteng sabi nito. Wedding? Ikakasal ka? Yes, kami ni Xander. Parang biglang may sumuntok sa dibdib niya sa sinabi nito. Ikakasal na si Xander. I will just send you the invitation when it's done already. Busy nga kasi kami ngayon sa pagpaplano ng wedding eh. Sayang, if you and my brother are still together, isasama sana kita sa entourage. Anyway, I have to go now. Hinihintay na ako ng baby ko. Bye! Nanlalatang pumasok siya sa kotse. Tila mas masakit pa ang nalaman niya ngayon kaysa sa natuklasan niya 4 days ago sa pad ni Liam. May usapan sina Pamela at Aliana na magkikita sa Greenbelt 5. Ngunit wala pa ang huli. Kaya napagpasyahan niyang maglibot muna. Natigilan siya nang makita si Xander na lumabas mula sa isang Japanese restaurant kasama ang 2 Hapones. Nakapwa, naka-business suit. Saglit na napahinto ito na makita siya. Alanganin ang ngiting ibinigay niya rito.
Bahagyang ngumiti ito at binalingan ang mga kasama. Nagsalita ito ng Nipongo. Nauna nang maglakad ang mga kasama nito at naiwan ito. Lumapit ito sa kanya. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Ikaw? I'm good. Are you with someone? Yes, makikita kami ngayon ni Aliana dito. Remember her? Yung best friend ko nung college. Sasamahan niya ako mamili ng bagong decorations para sa flower shop namin. I see. You look pale. At saka, parang nangayayat ka. Talaga bang okay ka lang? I'm okay. Talaga lang nagda-diet ako. By the way, congrats ha. Para saan? Alam mo na yon. Hindi niya kayang banggitin ang salitang kasal. Alam mo pala yon. Sino nagsabi sa'yo? Si Laika. Congratulations. Salamat. By the way, I haven't talked with Liam lately. How is he? Hindi kaagad siya nakatugon. Hindi pa pala nito alam na wala na sila ni Liam. Hindi man lang ba nabanggit ni Laika dito ang tungkol doon? He's fine. Ayaw na niyang sabihin dito ang paghiwalay nila ni Liam dahil baka kaawaan lang siya nito kapag nalaman nito kung bakit sila naghiwalay ng dating nobyo. Narinig niya ang pagtawag ni Aliana sa pangalan niya. Nagpaalam na siya kay Xander. Faker, he said before he walked away. Pinanood niya paglayo nito. Yun na siguro ang huling pagkakataong makikita niya ito na binata pa ito. Sana pwede pa niyang sabihin dito na mahal niya ito. Ngunit huli na ang lahat. Ikakasal na ito. Baka mapahiya lang siya kapag ginawa niya yon. May iniabot sa kanya si Aliana. Oh, panyo yun. She took it when tears started to pool in her eyes. Minnie, pakrush naman tong order ni Mr. Torres ha? Utos si Pamela sa florist sa flower shop ng kaniyang mama. Tuwing weekend, naroon siya upang mag-audit. Ang mama niya ang nagmamanage nun. Tuwing Sabado, siya ang naroon para makapagpahinga ito. Yes, ma'am. Pagkatapos itong ginagawa ko, isusunod ko na agad yung kay Mr. Torres. Rush din po kasi ito eh. Kukunin na ng umorder. Para sa anong okasyon daw yan? Walang occasion, ma'am. Basta ang sabi ng lalaking umorder, para daw to sa babaeng napaka-special at mahal na mahal niya. Really? How sweet naman. Let me take care of this. Marunong din siyang mag-ayos ng bulaklak dahil tinuruan siya ng kanyang mama. Kumuha siya ng mga maliliit na lobo at isinama ang mga yon sa mga bulaklak na napili ni Minnie para ilagay sa arrangement. Wow, ma'am! Ang ganda ng arrangement mo! Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang ginawa nila. Habang inaayos niya yon, iniisip niyang para sa kanya ang mga bulaklak na yon at galing yon kay Xander. For sure, lalong mamahalin ng babaeng yun na lalaking nagbigay nito kapag natanggap na niya ang flower basket na to. Excuse me. Tawag ng isang lalaki sa pansin niya, ngunit hindi niya pinagkaabalahang tingnan ito dahil nakatuon pa rin sa flower basket ang atensyon niya. She let Minnie take care of the customer. Nang mapatingin siya sa customer, natigilan siya. Xander? Hi, Pamela. Anong ginagawa mo rito? Bumibili ng bulaklak. Bahagya siyang napahiya sa sinagot nito. Oo nga pala, flower shop yun. You knew that this is my mom's? Yes. Nabanggit mo sa akin noong nasa isla tayo, di ba? Oo nga pala. Heto na ang in-order niyo, sir. Nagulat siya nang makita ang basket na hawak ni Minnie at inilapag nito sa counter. Ang mismong flower basket na inayos niya. Ikaw ang nag-order niyan? Yes, ma'am. Si Mr. Xander. Siya ang tumawag kanina eh. Si Minnie ang sumagot. Nice. I like the flower arrangement. Sabi ni Xander habang nakatingin sa in-order nito. Siyempre naman, sir. May personal touch siya ni Ma'am Pamela. Really? Why? Thanks, Pamela. You're welcome. Binigyan nito ni Minnie ng card at ballpen. Sinulatan ni Xander ang card. Excuse me. Lumabas siya sa counter at lumapit sa mga bulaklak na bagong deliver. Siya na ang naglagay ng mga yon sa mga pinned. Sana ay hindi na nagpakita pa sa kanya si Xander at umorder ng mga bulaklak para kay Laika. Dahil hindi man ito sinasadya, ipinamukha nito sa kanya na wala na talaga siyang puwang sa puso nito. Naramdaman niya ang presensya ni Xander sa kanyang tabi na tila pinanonood ang ginagawa niya. Yes? This is yours, Pamela. What? I really ordered this for you. Pero, di ba para yan kay Laika, di ba?
Para sa babaeng pakakasalan mo. Pakakasalan ko? Kumunot ang noo nito. Inilapag nito ang basket ng mga bulaklak. Di ba ikakasal na kayo next month? Sino may sabi sa'yo? Siya. I remember you even confirmed it when we last met. So, binati mo ko dahil doon? Tumango siya. Hindi kami kakasal. Gawa-gawa lang niya yon. What? We never had a real relationship to begin with. Kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? I never loved Laika at alam niya yon. Nakiusap siya sa akin na maging kami pero hindi seryosong relasyon. She called it a one-way relationship. Ang sabi niya, kapag nakita ko ng babaeng mamahalin ko, iiwan na niya ako. But, while I still haven't found someone I want to be with, kami pa rin. It was a weird setup. Hindi ako pumayag nung una pero naawa ako sa kanya. Kaya pinagbigyan ko siya. But, I never took advantage of her feelings towards me even once. I swear. Hinayaan ko lang siya sa gusto niya. Alam ni Liam ang sitwasyon namin. Ibig sabihin, hindi kayo ikakasal? Hindi kami kakasal. I thought yung pagkakongratulate mo sa akin nung huli tayo nagkita para sa pagkakapromote ko bilang vice president ng Trek. Pero bakit sinabi niya sa akin na ikakasal na kayo? She probably wanted to keep us from being together. Nahalata kasi niya ang feelings ko para sa'yo. Ni hindi nga niya sinabi sa akin na hiwalay na kayo ni Liam. Kay Liam ko lang nalaman ng aksidenteng magkita kami kahapon na may kasama siyang ibang babae. Ang ex niya. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi niya. I don't want to know the reason why you broke up. Ang mahalaga, wala na kayo. And if you're still in love with him, not anymore. Mula nang nakasama kita sa isla, nawala na yung nararamdaman ko para sa kanya nun. And I'm sorry kung hindi ko sinabi na break na kami nung huli tayo mag-usap. Kasi nga akala ko wala na ring magiging saysay kung malalaman mo pa yon. Dahil ang alam ko nga, ikakasal na kayo ni Laika. He smiled and held her hands. So, tatanggapin mo ba ang mga flowers na to? Para ba yan sa napaka-espesyal na babae para sa'yo? At mahal na mahal ko. Dugtong nito habang nakatitig sa kanya. You really do? And probably noon pa, nung nakilala ko yung babaeng nakamaskara na napagkamalan ako ibang lalaki. You're kidding. Hindi kita nakalimutan sa mga nakalipas na taon. I was really hoping I'd see you again. Sabi ko nga sa sarili ko, kapag nakita uli kita nang hindi kita hinahanap, ibig sabihin you are meant for me. Just like what happened last night. You intended to be with another man, but you ended up with me. That's destiny, Pamela. Lahat ng mga aksidenteng nangyari sa atin, nangyari ang mga yon because it was destiny's way to bind us. Napangiti siya. I can't believe you actually believe in destiny. But yes, maybe you're right. We are destined for each other. Yumakap siya rito. He hugged her back. I love you, Xander. And even if we run into accidents again, basta kasama kita, alam ko, everything will be alright. You are my sweet disaster. He laughed and claimed her lips in a sweet kiss. Kayo mga viewers, naniniwala ba kayo sa destiny? May ilang mga nagsabing, yes, naniniwala ako sa destiny. Kasi, I'm too hopeless romantic. Destiny's hope. Kasi ito yung pinanghahawakan ng kahit sino sa tuwing nasasaktan tayo sa mga maling tao. Parang binibigyan tayo ng reason ng destiny to believe again sa concept ng true love. Ito yung nagpupush sa mga taong sobrang na-broken para mag-move on. Yung idea na meron silang destiny at tamang tao na naghihintay sa future. Which, eventually, give us the love we deserve. May mga tao namang nahihirapan sa tanong na ito kasi may time na naniniwala tapos in between. May sumagot naman na, no, hindi ako naniniwala sa destiny. Why? Kasi, all the things happening to you are God's plan. Kung may mamit kang isang tao at parehas kayo ng mga gusto, at ang dami niyong pagkakatulad, sasabihin niyo na agad na, destiny na yata kami. May word na yata, walang kasiguraduhan. Pero yung iba, kinoconclude na agad na destined sila sa isa't isa. Soulmates, ika nga. They are fated to love each other. Ang tanong, do you think it will last? Kasi ang sabi nila, kapag nakadestined ka sa isang tao, forever na to. May forever nga ba? Wala.
Kay God lang meron nun. So, balik tayo sa tadhana. If naiisip mo na destiny kayo, baguhin mo na yung paniniwala mo. Kasi lahat nga plano ni God. May papadaanin si God sa buhay mo na magtuturo sa ng aral. May isip mo na siya na ang destiny mo pero hindi pa pala. Kasi sinusubukan ka pa ni God. Hanggang saan? Hanggang kailan? Hanggang saan mo kayang tiisin lahat? Hanggang kailan mo mahihintay yung love of your life? Kaya hindi ako naniniwala sa destiny kasi kay God ako naniniwala. May nagsabi rin namang, it's a yes and no answer for me. Why? Kasi ang destiny is a 50-50 thing. At some point of your life, naniniwala ka na destined ka to do great things. Or maybe you believe that you and that person are meant to be and destined to be with him, her forever. We sometimes think that destiny would always occur to plan. That because it is destined, it will and would happen. But the truth is, destiny is also a choice. There would be no such thing as destiny if you don't have a choice. Destiny doesn't make choices for you, but you do. What if you are destined to do great things, yet you choose to be reckless? Could you still call it destiny? What if you are destined to be with that person, but you choose to break his heart or cheat on him? Do you still think that it's destiny? We achieve and fail. We do great things. We do bad things. We love and hurt people that we care the most. We're selfless and we're selfish. Every decision we make, either good or bad, there's always a consequence. We do, us all, we all have our own destiny, a plan to fulfill. And if destiny has something to do for you, you can either take it as a good or a bad thing. In the end, it would be still our choice. Not because it's meant or destined, but because you're the one who is holding your own future. Para sa ating mga listeners, kayo, naniniwala ba kayo sa destiny? At dito na po nagtatapos ang love story ni Chloe at Xander. Sana ay muli niyo pong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you po sa mga likes, comments, and new subscribers. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.